Hello, sound. Okay. Sound check. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yung papatuloy sa ating pong series ng pag-aaral patungkol po sa Christian holiness. Kasi itong topic pong ito ay napahalaga sa buhay ng isang tunay na manampalataya na tayo ay lumago at patuloy na maging kawangis ng ating Panginoong Diyos. Bilang siya ay banal, ang tumawag sa ating banal, marapat tayong magpakabanal. Nagsimula tayo sa ating pagkilala sa kasalanan, yung ating unang mga naging mga talakayan. At sa ating pagkilala sa kasalanan, dapat ating i-recognize yung prinsipyo na dapat merong nangyayaring mortification ng kasalanan, pagpatay sa kasalanan, pagtalikod dito, at pagkapalago ng mga graces na mga biyaya ipinagkaloob sa atin. Yun lamang yung tanging kaparaanan para mapatay ang kasalanan. Meron tayong ipinapalit. Hindi lamang tayo may binubunot, kundi meron tayong ipinapalit, itinatanim at pinapalago. Yun yung mga graces. At nakita din natin, para may sagawa natin yon, kailangan natin kailanin yung mga standards ng holiness. Yung kanyang salita, yung kanyang law, yung pagiging nasakupan ng kaharian, ultimate example natin ng Panginoong Asus. At para yun na talaga yung may isakatuparan, ating makita yung mga kaparaanan para yan ay magtuloy-tuloy, tayo dumako sa pagtalakay sa mga means of grace. At yung mga means of grace na yan, nagsimula tayo sa pang-individual, yung tinatawag na private means of grace. Ibig sabihin, bilang individual na Kristiyano, meron tayong mga ginagawa dapat sa pang-araw-araw nating buhay upang tayo ay lumago sa Panginoon. For example, yung ating pagbabasa ng Biblia, panalangin, dapat bahagi ng pang-araw-araw nating buhay yan. Kasi hindi sapat na umaasa lamang tayo sa Sunday. Kundi dapat sa araw-araw, meron tayong ginagawang kaparaan ng biyaya. So, kaya tayo dumako na, doon naman sa tinatawag na corporate means of grace. Hindi lamang siya individual, kundi yung Sunday, mahalaga rin. Hindi naman na din dapat dumating sa punto na sapat naman na nakapagbasa ako ng Biblia araw-araw, kahit hindi na ako pumunta sa church. Hindi po ganon. Magkasama siya. So, tinatalakay natin ngayon yung corporate means of grace. At tayo nagsimula sa kahalagahan ng iglesia, ng church. Kasi ito yung institusyon na itinatag ng ating Panginoon na sa mga manampalatayang naligtas ay dapat umaanim sa isang lokal na iglesia, gaya ng ating nabasa sa Bagong Tipan, sa Aklat ng Mga Gawa, kung paano natin nakita na nagpatuloy ang church. At sa church, para tayo ay lubos na lumago sa ating pananampalataya, dapat nating i-recognize yung salita ng Panginoon. At yung salita ng Panginoon, para yan ay lubos nating maunawaan, nagtalaga siya ng mga namiminuno sa atin. Kaya nga last time, tinalaki natin yung ministerial office as a means of grace. At ngayon, tatalakayan natin ng isa-isa. Ano yung mga dapat nating kailanin, pahalagahan sa ating mga ginagawa sa iglesia? So, basahin lang po natin yung ating talata. Ito po ay tumutukoy na sa pangaral bilang means of grace. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 10, verse 14 to 15, paano nga silang magisitawag doon sa hindi nila sinampatayanan at paano silang magisampatay sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasulat, anong pagkaganda ng mga paanayong nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. So ipinapakita po dyan yung kahalagahan ng mangaral, kahalagahan ng pangaral ng salita ng Panginoon. Dahil yung kinakasangkapan ng Diyos para tumawag ng mga makasalanan para sa kalaguan din ng iglesia. So kasi nakita natin na ang Diyos, bagaman siya ay nagbibigay ng biyaya sa manampalataya, karaniwan niya itong ipinapadaloy or gumagamit siya ng kaparaanan, mga means, sa pamagitan ng kanyang mga itinalaga na paraan upang mapangyari yung kapangyarihan niya na ipagkakalob niya sa iglesia. Kung ba hindi siya automatic na maghihintay na lang tayong lumago
na walang na-recognize na ginagamit ng Diyos na kaparaanan, which is yung nga yung church. Yun yung ministerial office. At ngayon, yun ang preaching. Yun po yung ating tatalakayin ngayon bilang corporate means of grace. So tingnan po natin ang aral bilang pang-komunidad na paraan ng aya. So mahalaga po ang preaching. Siya pala ay paraan ng biyaya sa konteksto ng iglesia na tayo nakikinig bilang isang church. Yan po ay talagang inilagay ng Diyos, minabuti ng Diyos na yan yung maging tanging kaparaanan upang tayo ay ng mga kilala sa Kanya. At meron siyang mga inilagay diyan na mga namiminuno sa iglesia para ating kilalanin. Kaya nga, dapat po nating i-recognize yung otoridad ng pastoral na ministeryo. Ang mga pastors, teachers, pastor and teachers, sila po ay gift ng Panginoon sa church para sila yung kumatawan sa otoridad ng Diyos. Kaya sila po yung primary, pangunahing nangasiwa sa pagtuturo, sa pangaral. So dapat po natin siyang i-recognize. So ang pastoral na opisina ay nagmiministeryo ng salita sa mga sumusunod na pagkakahanay. So natingnan na yan, yung tatlo, preaching, teaching, counseling, lahat ng yan ay nakasentro sa salita ng Panginoon. At yan lahat ay sinasagawa ng mga pastors. Yung preaching na talakay natin, pag sinabing preaching, yan ay makapangyarihang pagpapahayag ng salita ng Diyos na may otoridad. So preaching, authority bilang means of grace from the preaching and then teaching. Gaya natin ginagawa din ngayon, Sunday school, kasama sa teaching. Sa Sunday school, ating sinasagawa yung pagpapaliwanag ng salita ayon sa doktrina, ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. So doctrine bilang means of grace. And then, napakahalaga din at di dapat mawala yung counseling or pagpapayo. Yan ay paggalapat ng salita sa mga personal na usapin, sa bawat sitwasyon ng mga member. Yung counseling ay mahalaga na sinasagawa ng pastor para matugunan yung bawat pangailangan ng mga member sa kanilang pang-araw-araw o personal na buhay. So yun ay oversight or pangalaga bilang means of grace. So lahat ng yan may sentro salita ng Diyos at lahat ng yan ay nasa ministerial office. Pero sa tatlong iyan, ang talagang pinakapangunahin ay ang preaching. Kaya sa preaching, ito talaga nagpapakita ng lubos na otoridad ng salita ng Diyos. Pangaral po iyan. Kasi kung inyong po titingnan doon sa 1 Timothy 3 verse 16, yan po yung mystery of godliness. Kung paano ang Diyos ay nagsakatuparan ng kanyang gawa ng redemption, ng katubusan. At kung inyong po titingnan sa mga talata doon, kasama yung preaching, ipinangaral si Kristo. Kasama siya sa act ng Diyos sa pagsasagawa ng kanyang redemption. Talagang kasama ang preaching sa kanyang gawa ng pagliligtas. At napakahalaga niyan sa buhay ng iglesia. Kaya dapat natin siyang pahalagahan dahil ang pangaral ay hindi kagaya ng ibang mga pagsalita. Ang preaching ay naiba sa ibang anyo ng verbal na paipagkomunikasyon. Hindi siya agaya ng napakinggan sa TV, newscaster, nagbabalita ng mga balita na nangyayari sa bansa. Hindi siya agaya ng mga nagpo-promote ng mga produkto. Hindi din siya gaya ng pag-lecture, kagaya natin ginagawa ngayon. Sapagkat ang preaching, meron siyang katangian na hindi kagaya ng anumang pagkasalita o pamahayag sa mga tao. So atin pong tingnan yan sa dalawang bagay. Una, dapat muna tingnan yung naging development or pag-unlad ng pangaral para makita natin po yung konteksto ng gawa ng Diyos mula pa nung una sa kasaysayan. So, tatlong bagay. Una, tingnan po natin yung preaching sa Old Testament. Yun po ang mga propeta sa Lumang Tipan. Sila yung mga tao ng Diyos na kanyang ginagamit noon para yung kanyang salita ay may parating sa kanyang bayan, which is Israel, ang bayan ng Diyos. Yung kanilang natayang katangian ay ito.
tumatanggap sila ng salita ng Diyos na nalalagay sa kanilang mga bibig, at kung paano nila ito tinanggap, yun ay yung kanilang talagang exactly na ipinapahayag sa bayan. Kung ano yung kanilang na-receive sa Diyos bilang prophet, direkta, walang labis, walang kulang, sinasalita nila sa bansang Israel. Ganon kinakausap ng Diyos ang kanyang bayan sa Old Testament through prophet. Kung ano yung kanilang na-receive mula sa Panginoon, nilagay sa kanilang bibig, as is, kanila itong ipapahayag sa mga Israel. Kaya nga yung prophetic preaching, yung pangunahing tanda ng kanilang otoridad ng propeta, meron silang authority na sabihin, ito ang sinasabi ng Diyos, o thus saith the Lord. Thus says the Lord. So kailangan nila pakinggan, ito yung sinasabi ng Diyos. Meron silang kumbagang kumpiyansa na kailang sinasabi ay mula sa Panginoon. Direkta. So yan po ang kanilang ginagawa noon. So ang tungkulin ngayon ng mga propeta sa Old Testament ay maging tapat, maging faithful sa salitang kanilang tinanggap mula sa Panginoong Diyos. Kasi, meron po kasi doon sa Old Testament na mga kalaban ng Diyos o kalaban ng bayan ng Diyos. Kasi hindi lahat na nagsasalita para sa Diyos ay talagang totoo. Kasi ng Old Testament, meron po doong mga false prophet. At yung katangian doon ng false prophet, sila nagpapanggap na naka-receive din. Nagpapanggap na tumanggap din ng salita ng Diyos. Which is hindi naman talaga. Hindi naman sila tumanggap ng salita ng Diyos mismo. Wala silang na-receive. So, meron pong nangyayaring ganyan sa Old Testament. Pero ngayon, ano ating masasabi sa mga prophet? So, sa panahon natin po ngayon, wala nang prophet. Wala na kumbaga nakaka-receive ng salita ng Diyos directly and pinapahayag ito sapagkat yung paghahayag ng Diyos ay naisara na sa pamamagitan ng kumpletong paghahayag ng bagong tipan. Kagaya ng sinasabi ng pahayag o Revelation chapter 22 verse 18, wala nang anumang pagdaragdag, pagbabawas sa salita ng Diyos na latag sa kanyang Biblia. So wala na po ngayong prophet, kaya hindi tayo niniwala na pagka meron nag-emerge na sinasabing prophet, ay ating papaniwalaan. Wala na pong ganon, kasi may Biblia na. So how about ang po sa bagong tipan? Sa bagong tipan, nandun naman po yung mga apostol. So yung kailan natin katangian, sila ay itinalaga ni Kristo bilang kanyang mga official na witness. Kasi ang mga apostol, ang kanilang katangian, nasaksihan nila yung risen Christ. Namasdan nila, nakita nila yung nagbangong muling Kristo. At yung nagbangong muling Kristo, sila ay mga isinugo upang ipangaral ang kanyang mga salita. So kaya pag sinabing apostolic preaching, kapag ngayon sila nangangaral, ang kanilang pangunahing batayan ng kanilang otoridad ay from the Lord Jesus. Ang aming sinasabi mismo ay mula sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsugo sa kanila. Meron kumbagang mismong salita ang Panginoong Jesus na sinasabi sa kanila at yun yung kanilang ipinapahayag sa mga mananampalataya. So yun po ang makikita natin sa apostolic preaching. Yung interpretation ng mga apostol sa Old Testament bilang natupad or ng isang katuparan kay Kristo ay may otoridad. Ngayon, yung kailang apostolikong pagpapahayag ay masasabi natin katumbas ng otoridad ni Kristo. Kasi sila yung kumakatawan. Sila yung mga sugo ni Christ. So kahit pag sila nangangaral, it is from the Lord Jesus Himself. Kasi dito din po sa bagong tipan, nung time ng mga apostol, meron ding mga kalaban. Meron po doon tinatawag na false apostle or mga super apostles na tinatawag. Merong mga talent, mga eloquent sa kanilang mga preaching, pero ang kanilang pinapahayag ay ang kanilang mga sarili. Pero ang sabi ni Paul, we preach not ourselves, but we preach Christ crucified. Si Kristo ang kanilang ipinapangaral, yung katangian ng apostol. Pero how about ngayon? Ngayon po, wala din pong apostol. Wala nang mga apostol sa panahon natin ngayon. Maliban
sa kanilang apostolikong patotoo na nasa Biblia. Wala din tayong kung bakit kailangan ng apostol ngayon dahil nakumpleto na nga ang Biblia at wala nang sino mang naging witness ng risen Christ nung si Kristo ay umakyat sa langit. Special case yung kay Pablo. Si Christ ay nasa langit na wala nang makapagsabi ngayon, makapag-claim na sila yung mga apostol. Pero, ang atin lamang kinikilala sa kanilang patotoo, yung nasa Biblia na. So, ano ngayon yung ating dapat kinikilala sa ating panahon ngayon? Doon po papasok ang pastoral preaching. Pastoral na mangaral ng iglesia. Kagaya ng ating nabasa kanya sa ating text, na sabi doon, paano maging sitawag ang mga tao sa hindi naman nila sinampalatayanan? Paano silang mag-iisampalataya? Paano sila magtitiwala sa kanya na hindi naman nila napakinggan? Paano sila makikinig nang walang tagapangaral? So ngayon, yun yung role ngayon ng mga mangaral sa iglesia, pastoral na mangaral. So ating makikita diyan, dun sa verses na ating nabasa, meron po tayong mapapansin dito na paano sila mag-iisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan. Ang tinutukoy po diyan sa kanya ay kay Christ. Paano sila daw mag-iisampalataya kay Christ kung hindi siya napakinggan? So, paano mapapakinggan yung mismong authority ni Christ? Sa pamagitan ng mga preachers, ng mga mangaral. Kaya nga po dapat ang mga mangaral ay sila dapat ay tinawag ng Diyos. Sila dapat ay isinugo, sabi din sa verse, paano din sila mag-mangaral kung di sila nagsusugo. So, dapat din sila isinugo ng ating Panginoong Diyos. At nire-recognize ng church. So, hindi lamang individually, nandun yung kanyang pangaral, kundi nandun din po yung recognition ng church na talagang ang pinapangaral niya ay salita ng Diyos na nakasaad sa Biblia. So kaya pag sinabing pastoral preaching, ang pangunahin ngayong batayan ng authority ng kanilang pangaral, ang kanilang sinasabi, hindi na agaya ng mga prophet, thus says the Lord, hindi na agaya ng mga apostle, from the Lord Jesus Christ Himself, kundi ang kanilang authority, it is written in the Scripture. Nasa Biblia, itong sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang otoridad ngayon ng mga preachers o ng mga mangaral. Kasi kapag ang pangaral, yan po ay nagkakaroon lamang talaga ng authority kapag ito ay nakabatay sa Biblia. Kahit yun po yung ating pagsikapan sa mga mangaral, yung lubos na kahandaan, preparation, pagsaliksik, paghahanda ng mensahe, ating sinisikap ng ating papangaral ay mula sa Biblia. Hindi lamang mula sa ating opinion, ano yung trend ngayon, ano yung makapukaw sa inyong emosyon, kundi ang talagang salita ng Panginoong Diyos. Kasi ito yung ating authority. Wala tayong authority sa ating sarili. Ang ating otoridad sa Biblia. At kapag ang pangaral ay tunay na nakaayon sa kasulatan, ang mangaral ay dapat mangaral ng may otoridad. Meron siyang confidence. Bakit? Hindi dahil sa kanyang sariling husay, kanyang sariling sermon itself, kundi dahil ang kanyang ipinapangaral ay salita ng Diyos at marapat pakinggan sapagkat ipinapahayag ng isang mangaral ang salita ng Diyos. So yun po yung teolohiya ng pangaral. Pangalawa, kahit bigyan natin ito ng definisyon. Bigyan natin ng kahulugan, ano pa pag sinabing preaching? Siguro meron tayong iba't ibang ideya ng pangaral. Maaaring ating tagurin ang pangaral na kapag nagsasalita ng mga bagay mula sa Biblia. So tingnan natin. Una, yung negative definition. Ang pangaral ay hindi basta anumang verbal na komunikasyon tungkol sa Biblia. Ibig sabihin, hindi lahat ng gumagamit ng Biblia at nagsasalita ay mataguriang pangaral.
Hindi lahat ng pagsalita tungkol sa Biblia ay may tuturing na pangaral. Ibig sabihin lamang ito, hindi lahat tinawag ng Diyos sa ministeryo ng pangaral. So yun po yung ating makikita dyan. Pero lahat ng mananampalataya ay tinatawag ng Diyos na mula sa Biblia ating kumbaga maibahagi ito, mai-share ito sa tao, kagaya ng gospel sharing, kagaya ng kumbaga pagpapalahanan. Talagang ang ating resource ay ang Biblia. Pero pagdating sa preaching, hindi lahat ay pinagkalooban ng Diyos sa ganitong gawain. For example, talagang specific ay binanggit ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 na mensahe doon, hindi ang mga babae ang kumbaga dapat namiminuno sa church or nagtuturo sa church, kundi talagang hindi po sa pagiging mas mataas ang lalaki, kundi talagang ang ipinagkalooban ng Diyos ng mga pastor, mga mangaral ay ang mga men, ang mga lalaki. So, hindi naman po yun pagmamaliit ng mga meron kakayahang babae na magturo. Meron pong lugar iyan. For example, mga group discussion, group study from the Bible study mismo. Wala mo problema doon. Pero nga, pagdating sa preaching, yun po ay merong tinatawag lamang ang Diyos. So meron siya mga specific na hindi pinapahintulutan. So ano po yung positibong kahulugan niyan? Ngayon, ang pangaral ay ang makapangyarihang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang lalaking tinatawag o tinawag at kinakasangkapan ng Diyos, ini-equip ng Diyos at kinikilala ng church sa tungkuling iyan. So kaya napakahalaga pala ng bagay na ito na i-recognize ng isang lalaki ng mga mangaral yung kanyang calling, yung kanyang kumbaga pagiging equipped sa pangaral at maging recognition ng church. Kasi kaya dapat po natin maging maingat dito sapagkat yung mga mangaral, sila po ay nakatayo sa pagitan ng Diyos na nagsasalita, sa pamagitan ng kanyang salita at ng mga taga-pakinig. Parang siya yung mouthpiece as preacher. Siya yung mouthpiece ng Diyos gamit ng kanyang salita. So, ang mga preacher ngayon ang nagsasalita on behalf ng Diyos at gamit ang kanyang kautuhanan. Ganyan po kataas ang panawagan. Kaya ang mensahe ng mga mangaral ay dapat magmula sa Biblia. Kapwa dun sa resource at sa mismong substance or nilalaman nito. At doon sumisilang ang tinatawag na expository preaching. At din po ang biblical preaching na kung saan ay dapat pagsikapan ng bawat tumatayo sa pulpito. Expository preaching. Hindi lamang may bigay yung kahulugan ng Biblia, kundi pati yung application niyan. Kasi pag sinabing preacher, hindi lamang lecture, hindi lamang matapos ang iyong sermon, kundi talagang kinakausap mo ang mga tao. Kasi ang Diyos ay naipag-usap sa kanyang bayan sa paanong paraan sa mga mangaral. So ganyan po ang dapat na maging preaching, expository preaching. Yan yung command ni Pablo kay Timoteo. Ipangaral mo ang salita. Yung kanyang natanggap, ipangaral mo yan. Sa 2 Timothy 4 verse 2, at kung ang mga mangaral talaga ay magiging tapat sa salita ng Diyos sa kanyang pag-aaral, pagkasaliksik ng banal na kasulatan, sa expository preaching, hindi lamang din mabanggit yung pinakahulugan ng salita, kundi dapat din nating mapagsikapan na itinauuwi sa pinakapinatutungkulan ng scriptures. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Diyan naman papasok yung Christ-centeredness ng preaching kasi ang Bible ay all about Christ. From the Old Testament, siya yung in-anticipate ng mga prophets, ng mga bayan ng Diyos. At sa New Testament, doon ay sa katuparan ang gawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya't nauwi yan sa kwento ng redemption, story of redemption ng Biblia. Kaya't sa mga mangaral, ito yung marapat na pinapanatili natin. Hindi lamang expository,
mailahad yung original meaning ng author, etc., kundi ito ay palaging kumonekta, humantong kay Christ. So, ang sentro ng pangaral ay dapat palaging si Kristo ang naipapahayag or naitatanggal. So, ang mensahe ng mangaral, dapat siyang nakaugat sa biblical na teksto. Hindi dapat gamitin ang Biblia bilang simpleng pantulong lamang sa mensaheng nais ng sabihin ng preacher. Kumbaga, sa mind ng preacher, meron siyang gustong sabihin sa mga sa iglesia, sa kanyang preaching, and then ginagamit yung Biblia para suportahan yon. Hindi dapat na ganon. Sabi nga po ni Ligon Duncan, sabi niya, about expository preaching is the faithful explanation and application of the Bible in which the text of the Scripture supplies the matter of the preacher's exhortations, rather than the preacher using the text as an occasion for his own expostulations, however helpful they may be. So hindi dapat ang preacher, yung kanyang ideya, yung kanyang gustong sabihin lamang ang kanyang dapat sabihin at ginagawa lamang ng suporta ang Biblia. Hindi po ganon. Kaya bilang paalala sa atin, warning, paalala, sa ating panahon po kasi ngayon, napaka-popular ng anyo ng pangaral, tinatawag na topical preaching. Pag topical preaching, ganito po yun. Yung o yung ideya ng mangaral, yan po yung naging sentro ng kanyang message. At yung Bible, kagaya po ng binanggit ko kanina, ginagamit lamang siya bilang resource, pero hindi yung substance. So, ngayon, syempre, pwede pa rin niyang may pangaral yung truth, yung mga katotohanan ng Biblia, syempre, pero hindi na yung truth of the text. For example, pwede siyang mangaral how to overcome your loneliness, how to overcome, how to be rich, etc. Gagamitin yung Biblia. Ano yung lahat ng encouragement ng mga talata? Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Then ano pa yung mga iba? So, yun ang kanyang pwedeng gawin. Meron siyang ideya, nilagay niya sa Biblia, kailangan suportahan ng Biblia yung kanyang gusto sabihin. Hindi po yun expository. Topical po yun. Pero bilang naman po, meron pong lugar ang topical. Pagdating sa teaching. Suppose sa ating Sunday School. Topical tayo. Meron topic, tapos kumukuha tayo ng mga verse, Sunday School siya. Pero pag sinabing preaching, dapat maging expository preaching po yan. So bilang point, kung bakit natin talaga pinapahalagan yung expository preaching, dahil sa pangaral, ang bayan ng Diyos, ang church, ay pinakamalapit sa Diyos na nagsasalita kapag ipinapangaral ng tapat at may otoridad ang kanyang bayan. Ang Diyos ay nangungusap sa kanyang bayan at napakalapit ng kanyang bayan sa Diyos kapag yung kanyang salita ay matapat na naipapangaral. Ganyan nangungusap ang Diyos. Kaya sa bahagi ng mga preacher, ating pinagsikapan maging faithful, maging Christ-centered ang pangaral. Bakit? Kasi ganito yung nangyayari. Habang dumarami, yung mga cluster, yung mga parang mga baitang, sa pagitan ng ipinangaral na salita at ng mga tagapakinig, mas lumalayo ang tao sa pakikinig ng tinig ng Diyos. Kaya nga ang ating pinapakahalagan sa church ay ang preaching. Ito yung pinakapangunahin na dapat nating pinapakinggan. Di dapat tayo naglalagay ng mga parang mga baitang pa bago sumapit ang preaching. Gaano man yun makakatulong. Wala tayong mga skit, wala tayong mga video presentations, wala tayong etc. na isinasagawa. Bakit? Dahil sa pangaral ng tapat, doon malapit ang Diyos sa kanyang bayan. Kahit pag naglalagay tayo ng mga pagitan, gaano man natin tingnan na helpful iyan, naglalagay lang tayo ng mga cluster, ng mga parang gap, ating kumbaga dinidelay yung pangungusap ng Diyos sa atin. Which is hindi dapat po yun. So, ang pangaral ng salita ang dapat maging pinakapangunahing kaganapan sa ating worship, sa ating pagsamba. Kaya po yun yung pinaka-main event. Mas sigit na
pinapahalagahan. Sapagkat sa pangaral, ang ating Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat na niligtas sa atin, ay nagsasalita sa kanyang bayan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ganyan kahalaga ang preaching. Kaya dapat ating binibigyan ng importansya, binibigyan natin ng kahandaan, binibigyan natin ng tengang bukas, pusong bukas para ating tanggapin. Ating iniaalis ang anumang hadlang dahil ito yung pangungusap ng Diyos sa atin. Kaya bilang hamon sa church, manalangin po tayo para sa mas marami pang tapat na mangaral at tapat na pangaral na merong buong otoridad at buong katapatan sa kasulatan. At pagka nangyari yan, merong mga tapat na pangaral, meron po yung epekto sa ating holiness, sa ating sanctification. Talaga makaka-penetrate ang salita ng Diyos sa ating buhay. Magkakaroon ng impact talaga pag atin na binigyan ng importansya. Kaya ating ipaalangin, maging matapat ang ating mga mangaral. Tumawag pa siya ng maraming mga tapat na pangaral para sa kalaguan at katitibay ng iglesia. Doon pagkatapos muna ang ating pong lesson. Then next lesson, part 2 ng preaching, atin naman tatalakayin yung responsibilidad at dapat na maging katugunan ng mga tagapakinig. Nakita natin importansya ng pangaral. Next Sunday, tatalakayin naman natin dapat na maging part ng mga tagapakinig sa pangaral. So, pero yun po muna ang ating pong pagkatapos ngayon. Baka po meron po kayong mga question or comments, clarification. Ang tanong ko, Brad, is yung patungkol sa yung sa mga cluster na dapat ay iniiwasan sa pagitan ng pakikinig sa preacher at ng yung mga tao. Ipaliwanag mo nga ng kumbagay mas maliwanag kung bakit hindi, kumbaga kahit yung PowerPoint o yung mga video presentation or yung mga kumbaga example, yung ibang mga preaching, may mga pinapatayo pa sa unahan para yung sa mga illustration. Bakit hindi kailangan noon para maging tama yung kumbaga theology natin sa preaching? Yan. So, salamat po sa question. Actually, matalakay ko pa talaga siya sa next lesson pagdating sa pakikinig kung bakit talaga mahalaga yung pangaral. Yung dapat walang anumang maging parang mga baitang o cluster. Dahil minabuti talaga ng Diyos na sa pamagitan lamang ng pangaral, siya makipag-usap sa kanyang bayan. At sa part ng kanyang bayan, sila ay masanay sa aktibong pakikinig. Nakafocus talaga sila sa salita ng Diyos. Walang anumang magiging medium pa, kundi direkta sa preach word. Kasi kapag matapat na ipapangaral ang salita ng Diyos, ang bahagi ng mga tagapakinig ay makinig talaga na aktibo. Ngayon, kapag merong mga, for example, mga visual aids na ginagamit, illustration, mga parang mga visual aid nga, kapag may mga ganon, hindi na siya faithful hearing din, kundi seeing na siya. Hindi na siya pakikinig ng, kumbaga, ipinangaral na salita. Kumbaga, ating sa punto na umas tayo doon at hindi tayo matrained na talagang mag-focus sa pakikinig. Kasi ang pangaral, yun talaga yung italaga ng Diyos. Kaya dapat walang anumang maging... At kagaya ng ating binigay kanina, napakalapit ng Diyos sa kanyang bayan sa church sa preaching of the word. Ngayon, kung gagawa tayo ng mga ganong bagay na hindi niya sinalita sa kanyang salita, pwede siyang maging cluster. Para yung word niya ay talagang ating ma-receive at talagang mapakinggan ng maayos. So, yun, inu-hold ko lang kasi ganoon kahalaga ang preaching. Talaga na ipag-usap ang Diyos. Kumbaga po, yung mga visual aids, mga illustration na ginagawa natin, pwedeng
gawin natin sa ibang pagkakataon pero hindi sa time ng preaching. Yes. Lalong higit sa worship. Yes. Ano. Yan. Salamat po, Deacon. Pwede naman natin siyang gawin. For example, meron ng PowerPoint ngayon. Pwede tayong gumawa din sa mga pagtuturo sa bata. May mga visual aid tayong ginagawa. Sunday school yon. Pero sa preaching kasi, ito ay, kaya sinabi natin, ito yung pinaka-inanticipate dapat nating event o kaganapan. Kasi iba pagka-preaching. Ito ay konektado talaga sa worship sa Diyos. So kaya ito dapat ay yung salita ng Diyos lamang na ito pangaral kasi ang Diyos ay nangungusap through the preacher at sa kanyang iglesia. So kaya wala dapat maging parang pang mga baitang para aktibong makinig ang mga member. Next lesson, tatalakayan natin yan Teaching. about sa hearing. Hearing. About sa So hearing. magtuturo pa po kayo ng yung patungkol sa teaching. Yes, Sa teaching. theology naman ng teaching. After ng part 2 ng preaching, yung part ng mga tagapakinig, teaching naman. Oo. And Sige, then may counseling. tanong kasi ako patungkol sa kumbaga yung difference talaga, paano mo talaga madi-differentiate, magkakaroon ng distinction ang teaching at saka preaching? Siguro sa sunod ko na lang itatanong. Salamat. Tsaka doon sa definition natin kanina, binanggit, yung sa pangaral, yung talagang matapat na pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron talagang authority. Yung kanyang salita, ating pong talagang binubuksan sa mga tagapakinig. Ito yung ating resource and the substance. Talagang ang Diyos na ungusap. Sa teaching, hindi ganon. Ating lang in-explain yung text. Ating pinapakita yung doctrine. Gumagamit tayo ng iba't ibang mga references sa Biblia para kanila talaga maunawaan. Kung parang ginagawa ng systematic yung ating understanding sa mga doktrina ng church. Hindi siya gaya ng preaching na talagang siya event. Yun ang kaibahan. Ang preaching event siya. Kasi kaganapan siya kasi ang Diyos nangungusap sa pamagitan ng matapat na pangaral sa kanyang iglesia. Kumbaga live yan, live, na nangungusap ang Diyos. Kaya nga yung online, insufficient siya. Hindi din siya, kumbaga, talagang beneficial kapag tayo nasa online lamang nakikinig. Kasi, din yun ay uri din po yan ng cluster or ng mga parang hadlang para direktang ang Diyos ay mangusap. Iba pagka tayo andito. Nandun ang ating, sabi nga, sa 2 o 3, nandun ang Panginoon sa yung presensya ng Diyos sa church through the preaching. Sige po, meron pa po bang question? Si Etere. Pwede pong pakidefine uli yung expository preaching. Pangalawang tanong ko po is, dun sa huli, ang pagpangangaral ay may otoridad lamang kapag ito'y nakabatay sa kasulatan. Ang second question ko is, paano po yung mga pastor na nangangaral na hindi naman talaga authority? May authority ba? May otoridad ba yung pangangaral kapag sabihin nating kalahati ay naipapaliwanag naman, hindi lang ganun kalalim yung talata. Sabihin natin yung 1/4 ay patawa or joke. And the other, yung 1/4 na uli ay sabihin natin experiential or pinapahayag naman niya yung kanyang sarili. Ayun ba ay sabihin natin may otoridad? Pangatlo, may kasalanan po ba yung ginagawa ng mga ngaral na yun o pastor kapag hindi talaga Christ-centered yung kanyang pangangaral? Yan. Doon po sa una, yung paliwanag sa expository preaching, kagaya po natin binanggit kanina, kahit ating dinifferentiate from the Old Testament, yung mga prophets, yung kailan na-receive, yun lang yung kailan ipinapahayag. As is. Sa mga apostol, kung ano na-receive sa Panginoong Yesus, yun lang yung kailan pinapahayag. Sa ating panahon, it is written, wala lang sa salita, kaya't ang ginagawa ng dapat na mga mananampalataya, ito yung ating resource at yung substance. Ating sinisikap ng ating pangaral ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya't expository preaching ang maging tawag doon. Ngayon, how about dun po sa mga mangaral or mga pastors na kung saan hindi expository? Una, hindi natin minamaliit yung pagkilos ng Panginoon sa kailang church through that topical preaching. Ang Diyos ay maaari pa rin kumilos sa pamamagitan ng mga ganoong insufficient means. Pwede pa rin siya mangusap. Pero, hindi nila
kapag hindi expository, hindi sila lubos na uusad sa paglalim sa pagkakilala sa Diyos sa kanilang Kristiyanong pamuhay. Yung kanilang conviction, hindi yung lalalim talaga na naka-grounded sa kanyang salita. Yun yung magiging effect noon. So meron pa rin pagpapatuloy, pero parang, yun nga, ang daming cluster, ang daming mga hadlang para yung dapat na maging kalaguan nila ay kanilang makamit. So dahil nga topical preaching, for example, so hindi nila talaga lubos na nakikita yung salita ng Diyos dahil po ganun. Ngayon, nagkakasal po ba? Hindi ko sabihin talagang direct to the point na sila ay intentionally nagkakasala kasi yun yung kanilang conviction. Kumbaga, meron silang ignorance sa ganon. For example, naging yun ang kinagisnan. Pero tayo, mapahal tayo na tayo ay nabuksan sa expository preaching. Masabi natin na hindi sila direkta nakakasal intentionally, pero meron silang error na ginagawa and insufficient ang kanilang ginagawa. Kumbaga, pero kung sila ay, for example, nabahaginan sila, nalaman nila na ito dapat yung pangaral, so meron yung mas higit na ground para kahit alaman nila kung talaga in-reject nila, so dun siguro papasok talaga na intentionally nagkakasala sila or deny nila yung dapat tamang preaching. So, pero di po natin sinasabi agad na nagkakasala. So, depende po siya sa pagkaan niyan. Pero yun nga, kapag na yung ganun ang pangaral, magkakasuffer ang church. Hindi sila talaga makikita yung mismong word ng Diyos. Hindi dun kumag-ground ng kailang conviction. Usually nangyayari, pag topical ng preaching, mas naging loyal sa pastors or sa preacher. Parang nangyayari, sumusunod na lamang sila sa sinasabi. Pero yung kailang conviction, hindi man nila nakikita, na yun ang sinasabi ng Biblia. So, based on experience din, ganyan ang nangyayari. So, kaya't mahalaga yung expository. Makita nila mismo, ito yung sinasabi ng Diyos. Kayo mismo, tayo mga manapa mismo, kahit mga tagapakinig, makita natin ito talaga sinasabi ng Diyos, mag-ground yung ating conviction doon. Ngayon, kaya kapag tayo ngayon nagme-ministeryo, kaya tayo namumuhay sa kabanalan, meron tayo talaga conviction dahil ang Diyos ay banal. Yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat kong pagsikapan ito. Hindi lamang dahil sinabi ng pastor or preacher. Kung nakita mismo sa ating sarili nasa Biblia. At yun ay nasa pamamagitan ng matapat na pangaral ng kanyang salita. Si Kuya Lowell. Meron pa. Yung mga na-encounter kong ibang mga sekta na hindi sila nagbibigay ng mga madaming paliwanag kapag sila ay walang authority. Dahil ang nakalagay sa kanilang isipan ay ang mas may autoridad ang pastor. Kaya sabi ko doon sa yung iba, yung mga sekta, kapag naintindihan mo ang kaligtasan mo, hindi mo na kailangan tawagan ng pastor mo. Dahil authority mo na siya na bilang Diyos at naintindihan mo ang kaligtasan. Kaya pala yung yung sa mga membro ni Manalo, Jehovah Witnesses, kapag ako yung nakikipag-counter, hindi sila nakikipag-paliwanagan dahil sa isip nila wala silang autoridad. Kaya naintindihan ko kaya pala sila gayong kung sa leader nila. Yes po. Yun po yung nagiging Kaya talaga. pala gayon ang Yun po yung nagiging effect talaga kapag sa mga kaya member. naintindihan ko na. Hindi po ground yung, pag hindi talaga ground yung kalang conviction, hindi na nakita talaga, ito talaga sinasabi ng Biblia, nakikinig lang sila sa kailang leader or pastor. So talagang, yun lang yung kailang conviction. Kaya nga nangyayari din, ito, totoo, kapag napalitan yung leader, kumbaga kagulo sila, walang kumbaga parang ground yung kailang conviction. Pag kami pumalit, panibago naman. Kasi hindi nga salita ng Diyos ang naging pinakasalayan. Dahil nga, din ng walang tapat na pangaral. Kung ano yung sabihin, yung kailang tinatanggap. Pero bilang mga tagapakinig, meron dapat tayong part or tungkulin na dapat ating pinagsikapan yung ating aktibong pakikinig. At which is, tatalakayan naman natin yan next Sunday. Ano yung bahagi ng mga tagapakinig sa preaching. Si Harvey. Sabi po kayo dyan. Every preaching po, ang mga preacher po ay merong introductory message na, halimbawa, mga current event, biography o historical event. Ang tanong ko lang po doon ay, ano po yung gamit nito or ano ang essentiality ng introduction every preaching?
You mean yung mismong content na ng preaching, yung introduction sa message? Yan. So, ito yung matalakay natin yan sa preachers meeting sa mga susunod na panahon. Sa preaching, syempre, dapat ang preacher, kanyang i-goal na siya ay mangusap sa mga tao. We goal na tayo ay maging relevant. Ngayon, yung introduction, katulong siya. For example, kaya sa mapansin niyo sa mga preaching dito, gumagamit minsan ng mga historical, yung mga nakaka-relate, ang mga current events, balita sa Pilipinas specifically, makaka-relate sa atin, para may handa tayo dun din sa sitwasyon ng salita ng Diyos na ipapangaral. Kung parang ano siya, parang kung sa paglipad ng eroplano, yung ginagamit na illustration, siya yung pag-take off. Yun yung introduction. Para madala tayo sa pinaka-text, yung sa pangaral, yung climax. Yung climax, yung pinaka-kainitan ng preaching. Tapos yung papuntang conclusion, yun yung paglapag. So parang ganyan yung part, yung introduction doon sa una, pag-take off. Paghahanda o pagiging relevant sa mga hearers. Matatalakay natin yan, mas higit sa ating preachers meeting. Si Deacon Bobet. Sige. Father Mark. Ay, Brother Jam, ang tanong ko ay napapansin ko sa inyo, sa mga preachers sa Reform, di ko napapansin na meron sa inyo yung humahampas ng pulpito, sumisigaw, or naglalakad sa congregation. Parang nagsistay lang kayo lagi sa pulpit and then ano yung boses ninyo. May reason ba about that? Yung ganun. Ano yung reason or kung tama ba yung observation ko? Okay. And then pangalawang tanong ay sa expository preaching, okay lang ba gumamit ng mga kung kay Harvey ay introduction, sa kalagitnaan ay yung mga ano ba para masabihin yun? Mga references or experiences to support a point. Okay. Una, how about, okay lang ba pagka yung, sa atin kasi hindi tayo kumbaga humahampas sa pulpito o papauli-uli dyan. Kasi nga, gaya ng ating binanggit, sa expository preaching, ang pinaka-highlight dito ay ang salita ng Panginoon. And then, practically speaking, kapag naging ganun ang preacher, maaaring ma-divert ang kalang pakikinig sa iyong action. Kumbaga, mas hindi sila makapag-focus dun sa mismong faithfulness ng message. Kasi hindi natin kailangang sumigaw ng malakas. Kahit hindi natin hampasin ang pulpito na pakinig ng congregation para makita yung bigat na mensahe, kung talagang ang mensahe ay ating pinapangaralan tapat. Pero hindi nangangahulugan, dapat tayo maging maging monotone. Na wala tayong kumbaga emotion, wala tayong reaction. At which is yun yung aming pag-isikapan. Na talagang i-connect yung conviction ng ating pinapangaral. Pero not necessary. Wala yung sa lakas ng boses. Wala yung sa kahit mag-uli-ulit tayo dyan para talagang mangusap sa specific na tao. Kasi umaas tayo sa pagkilos ng Santong Espiritu. So, kahit yung ating pinag-isikapan na maging focus. Ngayon, yung second question, yung reference. Ano yung sorry, nakalimutan ko. Illustration, experience. Kung okay lang ba yun? Okay yun. Yung talagang mga illustration, gumagamit po kami niyan. Lalo na pagka amin ng inihahalin ang aming pinaka-point. Una amin ina-explain yung pinaka-original na mensahe sa mga original reader. Pag ina-explain namin yung pinaka-point, yung connection, yung pinaka-timeless truth mula noon hanggang ngayon, gumagamit kami ng illustration. So, gaya ng bilang ko ngayon sa introduction, ganyan din yun. Para mas higit nating, kumbaga, makuha yung aming pinupunto. Sa pamamagitan ng illustration. Pwedeng hindi, kahit hindi sa Biblia, for example, yung mga gets natin. For example, mga fiction, mga vocation, pwedeng movie, etc. Maaari siya para makuha agad natin yung ating pinopoint out. For example, fishing, yung pangaral ng salita ay parang paghahagis ng lambat, etc. So, walang problema sa paggamit noon. How about yung testimony?
Pagdating sa testimony, wala mo nakikitang problem doon sa ring testimony. Huwag lang about achievements na parang ang sarili mo ang iyong kumbaga highlight ng na pinapangarap mo and then pinakita mo, ito yung nangyari sa akin, ito yung ginawa ko, napagtagumpayan ko siya. Medyo ibang magiging dating nun. May highlight yung iyong sarili. Much better kung gagamitin mo yung testimony ng iyong sarili, yung negative. Yun yung mas better. Kung paano din nangyari yun sa iyo, kung paano ka din umasa sa biyaya ng Diyos dahil mahina ang iyong sarili, pare-parehas tayo. Much better yung ganung testimony kaysa yung sa achievements ang iyong i-highlight. Yan. Sige, Yung tanong ko, yung tanong ko, Brad, is about naman sa yung preaching bilang element ng worship. 'Di ba ang preaching ay kumbaga element nga ng worship na pag yung tiningnan, kagaya ng pag-aaral natin ngayon, parang nakapokus lang sa preacher, tsaka yung message ng preacher. Kumbaga parang ang nangyayari, pag yung titingnan ng sa ibang side, parang yung congregation ay passive. Kumbaga dahil worship nga ito, parang since pastor lang yung preacher lang yung gumagampan, parang sa kabilang side, yung congregation ba tunay na nagwo-worship kasi passive lang. Hindi kumbaga walang ginagawa. Ito rin yun para nagiging cause para yung kagaya sa ibang church, parang nagiging preeminent masyado yung pastor kasi yung theology nila parang laging nakatuon lang sa preaching, anong mensahe ni pastor, ano yung ginawa ng pastor, paano nag-expose yung pastor. Kumbaga, parang nagiging passive nga yung congregation. Yung ba ay paano nasasabing sumasamba ang congregation, ang buong church? Kasama yung liban sa pastor, sa side na yon. Diyan patungkol yung ating next Sunday school, Sunday school. About Okay. response. Na hindi dapat maging passive ang hearer kasi tandaan natin, ang Diyos ay nangungusap through the preacher na nangangaral ng tapat ng salita at ang mga tagapaig naman ay aktibo na ikinig. So, hindi ko muna i-spoil. Next lesson, atin yan talagang titingnan. Hindi rin yun maayos na worship kapag passive lamang ang mga member. Dapat bigyan natin ng importansya ang pakikinig. Abangan natin next. Sige, si Darlene. Magandang tanghali po. Salamat po sa inyong labor para makapagturo. Ang tanong ko po ay, sa Lumang Tipan, may mga propeta po na babae na na-mention po doon, katulad po ni Deborah. Tapos meron din po sa Bagong Tipan, katulad ni Ana. Ang tanong ko po ay, may kaibahan po ba sa role or kampanin yung isang propetang lalaki at isa pong propetang babae po? Kung may kaibahan ang... Role po or kampanin. I mean, Sorry? kung may kaibahan po yung role or kampanin nila sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos, yung propetang babae po at isang propetang lalaki. Okay. May kaibahan ba yung role ng prophet na lalaki at ng prophet na babae? Actually, wala nakikita masyadong kaibahan doon kasi basta ng prophet, nakaka-receive sila ng salita ng Panginoon and then direkta nila itong ipinapahayag. Pero yung pagkakaroon ng prophet na babae ay isa sa, kumbaga, nakakalungkot na bahagi ng, kumbaga, ng history dahil naroon na walang naging tapat na prophet na men. Pero, in same task, parehas sila ng kung ano yung na-receive nila, yun yung kaya lang ipinapahayag. So, wala akong nakikita masyadong difference pagdating sa kasarian that time. Sa panahon natin ngayon, bakit walang babaeng pastor? Kasi yun yung direktang sinabi ni Pablo. Hindi niya hinahayaan na ang mga babae ay mga ibabaw sa lalaki. Joke. Hindi ibig sabihin na mas mataas ang lalaki, kundi minabuti ng Diyos na men ang tagapanguna. Kung paano si Christ nangunguna sa church, yung kanyang husband, ganyan, minabuti ng Diyos na mga men din ang manguna sa church. Pero may mga place
kahit babae na magturo. For example, mga group discussion, mga kababaihan, and then Bible study, walang problem doon. Pero yung pastorate o yung preaching, doon hindi pinapahintulutan ng Panginoon ang kababaihan. Meron pa po ba? Question? Siguro last two kung meron. Meron pa po? Meron pa tayong konting time? Wala na? Si Allen. Tanong ko po doon sa mga nagnanais mangaral sa unahan. Kailan po sila dapat tumayo sa unahan? Ano po yung pamantayan na sila ay kailangan pwede na silang mangaral? Yun lamang po. Ano yung pamantayan? Qualification po. O qualification? Opo. Yan. Bilangin natin sa talata kanina about sa panampalataya ng isang tao, paano mga panampalataya sila o walang tagapangaral, at paano sila makapangaral kung di sila sinugo. And then, tingnan din natin, meron yung calling, and then meron din recognition ng church. So, kahit napakalaga na sa atin, hindi tayo basta-basta napapatayo. Kung hindi mo natin kumbaga titingnan yung kanilang gifts o kanilang calling. Kaya meron tayong munang sinasagawa ng mga pagtuturo sa kanila. Meron tayong sinasagawa na paghahanda sa kanila para ating talaga makita kung sila ay merong panawagan sa pangaral. At tayo, bilang church, ating na-recognize, ating tinitingnan. Kaya meron din tayong kumbaga parang evaluation para mas mapagtibay iyon or ma-improve ng mga mangaral ng kanilang mensahe. So, sinasagawa natin ng mga bagay na yan para talaga masigurado yung mga panawagan ng lahat ng tatayo sa likod ng pulpito. Meron po question? Meron ka dito? Wala na daw. Si Allen. Follow up. Follow up lang po. So okay lamang po na parang gawing practice muna yung pagtayo sa unahan. Kapag nalaman niya na wala siyang panawagan at hindi siya epektibong mangangaral, ibig sabihin hindi siya tinawag. So okay lamang po na maging yung pagtayo sa una ay parang practice muna. Parang anong tawag? Gets mo na yun, bro? Kung okay lang na maging, kumbaga parang sa maling sabi, yung pinaka-training dito na agad sa una. Okay. Actually, sa aking conviction, hindi muna. Kaya, kasi pag tayo nasa unahan na, tayo accountable sa ating ipinangaral. Kung hindi tayo equipped, kung hindi tayo talaga gifted na mangaral at tayo may pinangaral na hindi tapat, mali. Tatanggapin ng congregation yon, accountable tayo sa ating mga ipapahayag. Kaya sa akin, hindi siya ang training agad ay sa pulpit. Kailangan merong talagang training muna. Sa O seminar. meron munang pagtingin sa kanya para maturuan muna siya ng mga principle. Paano gumawa ng mensahe, paano at then, yung mga hakbang, practical, pwede muna siyang mag-Bible study leader. Sa ibang mga anyo ng pangaral para nakita ng church, ma-recognize na mayroon siyang qualification na maging preacher or maging tagapangaral. Kailangan meron siyang puso sa Diyos at puso sa kongregasyon. Dapat niyang iniibig ang Diyos at dapat din niyang iniibig ang church. Pag wala nun, performance lang ang nangyayari. Yung dapat ang makita ng iglesia. Sige. Follow up doon kay Teacher Allen, yung kung hindi mo patatayuin agad sa unahan, sa tingin mo, ano yung mga pwedeng gawing avenue ng church para malaman kung ang isang tao ay gifted? Nagbigay ka ng example na tungkol sa Bible study. Ano pa yung sa tingin mo yan? Bible study o kaya naman ay evangelism o kaya ay paglilid ng mga small group devotion, lahat ng mga pwedeng means para makita niya kung siya ay merong
talagang gift or kahandaan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, yun, marami Yung tayong sasagot. ano Brad, yung patungkol naman sa seminary o kaya yung Bible school na within the local church, sa tingin mo, kailangan yun gawin? Talagang kailangan yun. Sa isang church, na sa ating church, meron tayong sinasagawa, kaya nga ating sinisikap na magkaroon tayo ng preachers meeting, ng training, kasi ideally, dapat ang church ang nagsasanay ng mga mangaral. Secondary lang ang mga seminary. Kung wala pang kakayanan ng church, so pwedeng papasok sa seminary, dapat focus o dapat oversight ng pastor sa inaaral ng student. Kasi dating sa punto, baka iba na yung mga tinuturo doon, umadala na sa church. So dapat nandun yung kanyang active na pag-over sa kanya. So yun, highly advisable yun. Kung tayo gusto talaga maging tagapangaral, matrain tayo ng husto. So nandun yung mga seminaries, mga ministerial training para tayo ma-equip. Kasi hindi basta-basta ang pangaral. Life and death. Kaya nga sabi ni James, James chapter 3, huwag maging mga guro ang karamihan sa inyo sapagkat tatanggap kayo ng stricter judgment. Si Tricia. About po dun sa paggamit mga illustrations, di ba, hindi, nabanggit niyo po na hindi siya advisable gamitin during preaching. Sorry, Yung mga illustrations po, illustration. hindi siya advisable during preaching. Pero during Sunday school or sa mga bata, pwede po ba tayong You gumamit? mean visual aids? Yes Or, po, yung mga visual aids. Yes. Pwede naman. Pwede siya sa ibang mga anyo ng teaching, kaya nga sa Sunday school ng mga bata para talaga may convey mo yung message, maunawa nila sa kanilang murang edad, sa kanilang nauunawaan kung paano may paparating sa kanila ang Biblia. So, yun po, pasok yun, pwede yan. Pero pag sa preaching, hindi ganon. Kasi ang Diyos ay nangungusap, binabuti niya ang preaching, ang maging daan, ang tapat na preaching para siya mangu sa kanyang bayan, habang kanyang bayan aktibo na ikinig sa kanya. Kaya ang ating inihale kayo yung point na napakalapit ng bayan ng Diyos kapag mayroong matapat na pangaral ng salita. Pero sa ibang mga pagkakataon ng pagturo, beneficial po siya. Gaya ng mga Sunday school kids. Pero kung sa atin po, napansin ko lang, wala po tayong, noon pa po ba ay wala na po tayong ginagamit na, may ina-adapt po ba kayo na ibang mga materials na, ano bang tawag doon? Nakagamit po kasi, naka-experience po kasi ako dati sa ibang church na pinanggalingan namin mga visual aids na mga ina-adapt nila yung materials na yun yung in-incorporate nila sa kanilang during Sunday school or preaching. Dito po sa atin ay hindi po tayo nag-aalaw ng ganon. Ina-allowed natin when it comes sa Sunday school, then Sunday school kids. Pero in terms nga, pagdating nga sa preaching, hindi. Kasi it's all about preaching, all about hearing God's word. Kasi event siya. So kapag ka naglagay tayo ng mga ganong bagay, yun yung mga tinatawag na cluster. Mga parang mga pagitan para yung talagang word ng Diyos ay higit na mga pangutos sa atin. Kasi kagaya nga ng ating magiging talakayan next lesson, hindi dapat passive ang mga tagapakinig. Dapat meron silang aktibong pakikinig. Dapat matrain tayo. Ating pinag-iisipan yung ating napakinig, ating pinagbubulayan, at magagawa lamang natin yon kapag meron tayong lubos na pakikinig at walang anumang bagay na sumasagabal para matrain ang ating pakikinig. Kasi nasa panahon kasi tayo ngayon na mainipin tayo. Gusto natin yung may nakikita. Gusto natin yung merong, kumbaga, mga visual. Pero hindi ng design ng Diyos. Preaching, mangusap sa atin. Yan, sige po. Kung meron pa kayong question ay siguro after na lang po since time na po tayo. Salamat po sa Panginoon sa ating pong Sunday School. So tayo po ay magtapos na sa ating panalangin at atin din po ipanalangin ng ating pong lunch fellowship. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli ang aming pasalamat ay pong ginagawad sa iyo. Salamat po sa karunungan na inyong binigay sa amin. Salamat po sa inyong salita na patuloy po naming pagbubulayan patungkol po sa pangaral. Salamat o Diyos na inyo po itong ibinigay sa iglesia, ang inyong mga tagapanguna, ang inyong salita upang kaming inyong mga anak, ang inyong bayan ay patuloy na maakiala sa iyo. Patuloy na umibig sa iyo at patuloy na ikay aming mapaglingkuran. Kaya tulungan niyo po kami bilang church na may pray po namin ang aming po mga
pastor, ang aming mga preachers, upang sila po yung maging matapat sa pangaral, sapagkat dito kayo, O Diyos, lubos na nangungusap sa amin. Ganyan, Panginoon, salabayan po, hindi lamang sa mga pagkapalang spiritual na inyong binigay sa amin, kundi sa mga physical din po na pagkapala, sa mga pagkain aming pagkasaluhan during lunch fellowship. Nawa ito po inyong basbasan, linisin, maging patuloy na daan para nabigyan kami ng kalakasan upang kami maagampan patuloy ng aming pong buong gawain sa araw pong ito. Kaya't muli ang lahat ng pasalamat, pagpupuri, ay amin lamang ibinabalik sa iyo. Sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. And sige po, pwede na po tayo sigurong dumako sa ating fellowship dining area para po tayo